Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Naku. So sabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Maloma. Wala akong alam. Naku. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, overheard. Yung manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi Naku. talagang masisira sila. Sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga? Isa na si Tito Sendol sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Si Big tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Ang masama nito, magkapatid, gini-girlfriend nila. Pareho, ang isang babae. Allegedly. Allegedly. Oo. At, may pang nasabi-sabi pa dyan, dyan daw sa Itbulaga, mayroon. Kasi kailangan po natin pag-usapan ito kasi itong si Pacboy ay talagang medyo talagang malaki ang bunganga pagdating sa moralidad yan. Ngayon pala may tinatago siyang mga lihim. Mga magkakapatid na ang kuya ay yun ang nagpaanak doon sa babae, pero inangkin ng bunsong kapatid. Naku po. Parang Eli, narinig mo ba yung kwento na ganyan? Parang pinaako, di umano. May mga ganong marites. Pinangako. Nga kwento kutsero lang yan. Pero nagbunga. Nagbunga ng lagim sa isip ng taong bayan na they take advantage. Ang masama kasi dito, parang Eli, they have a program na pag-aari ni Romy Halosos for a long time. Pero they take advantage of the female artist. No. Yun ang kasi alam mo, batang artista naghahanap ng fame and fortune, baguhan. Tapos Babanatan. titirahin, bubuntisan. Tapos anong klaseng pag-iisip? Tapos ngayon nilalabas ni Angelina akala natin chismis lang, may katotohanan pala. Totoo pala, Pero ito, masasabi natin na yung credibility ni Angeliana, kasi galing siya ron Pero kung outsider siya, medyo Chismis. siguro hindi natin pwede Hearsay. Oo. Pero ito, May personal knowledge. may personal knowledge. Siya pa daw ang inuutusan Siya pa daw ang
Alam mo, nagkakamada. alam ang address ng bahay. Alam ang address. Teka, Alam teka. ang kwento. So, hindi chismis, ha? Kaklaruhin ko lang. Pagka yung mas matandang kapatid, nagkaanak at pinaamin dun sa batang kapatid, Hmm. ang tawag ng bata doon sa nakakatandang kapatid ay Kuya, tito. kuya, kuya. Tito. Ah, tito. Tito. Hindi kuya, tito. Talaga, ha? Tiyuhin. Tiyuhin eh. Yung totoo niyang Yung anak, anak, tiyuhin. naging pamangkin niya. Nako. Kaya ang tawag ng pamangkin doon sa nakakatandang Pero sa kapatid. batas, ha? Anong tawag nila dyan? Simulation of birth? Ba? Meron pa yung batas. In fact, that's a violation of law. Simulation of birth, si ano ba kaya? Si Biko, kanino anak? Kay Vic pala, kay Vic kaya naman. Kay Vic anak yun, si Biko. Kay Vic ko. Oh, tatakbo doon siya senador. Diba, ganun lang yun eh. Oh, tuloy. Oh, simulation of birth yan. Nung naging consultant ako ng DSWD, marami kaming tinulungan dyan on humanitarian grounds kasi marami nag-simulated birth, lalo ng mga nanay na gusto maging nanay pero hindi sila makaanak. So, tinulungan ng DSWD, nagkaroon ng parang you call that? Hindi ba sa... hindi. Pina-cancel muna lahat ng simulated birth certificates. Tapos, pinaano namin ang proseso, pina-adapt namin sila. Sa amin, mayroong ganun din na kaso, allegation. Fiscal pa ito. Ha? Nung fiscal siya, or nung kumukuha pa lang ng abogasya itong babae na ito, ha? Nagka-girlfriend ng pare at nabuntisan sa pare. Nako. Hindi tito tawag yan. Father. 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 Kaya nga father yung pare. Pero ang simulation was, it turns out na para to protect her image and her reputation, pinapalabas na anak ng nanay niya. Nako po. Parang naging kapatid yung bata. So, we're just saying this as an aside, no? Pero ang sinasabi nga ni Paring Eli, that's very important to realize at this stage that isa sa mga pinakamataas na opisyal ay hindi matino. Ha? Hindi Naku po. matino. Kasi pang number 3 siya, di ba? Ah, And, pero, and being a public officer, Teka. hindi pwedeng maging onion skin dito eh. Ako He has eh, to face it eh. at saka may decision Supreme Court yan, ha? Na pag public official ka, okay lang yung mga ganyan. Immorality yan eh. Basta relevant doon sa ano mo. That's an Basta public immorality. official ka, dahil dapat nakahanda ka sa lahat ng mga Yeah. babati ko sa You cannot be onion hindi skin. ako abogado, kaya ako Hindi ka nagtatanong. dapat onion skin. Yeah. Hindi ako abogado, kaya ako nagtatanong. Paano No. yung nanay? Yung inanakan? Criminally liable din ba yun? Sa Doon siya or sinasabi- simulated birth. Oo. Yan nga, tinulong. Kung nag-simulate siya, ibig sabihin, Falsification yan actually. she's the one, So mutually. she's the one, liable for falsification. Ha? Oo. Kasi anak mo yun eh, hindi mo inangkin na anak mo, pinaangkin mo sa nanay mo. Ito naman, inanakan mo yung babae pero pinaangkin mo sa kapatid mo. That's also Hindi, yung nanay dyan, liable ba yan in court? Liable? Criminally because liable? she went along, I guess. Inanakan tapos pinaangkin sa kapatid. Sino kaya? Si Biko kaya, anak ni Vic Soto? Anak naman siguro si Vic eh. Vic, di ba? Pero going back doon sa kwan ni Eli, Delikado yung, pala yung sinabi, ganyan. actually, itong mga ganitong cases, no, hindi ito unusual. Nangyayari ito sa mga public officers and Oo. we have, nung time namin sa PACC, meron din isang cabinet secretary na involved sa isang sexual harassment case involving staff. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero winarningan namin eh. Sinabihan ko yung secretary, hindi tama yung ganyan, attitude at saka behavior. We have to respect our staff, our female staff especially, kasi sila, because young sila,
bago sa atin and then meron tayong moral ascendancy, we have to protect them. Si Ado, may encounter sa ganyan. Sinampahan pa niya ng kaso, di ba? Sinasama yung empleyado na type niya sa mga travel abroad, di ba? Sino yung, wag na lang natin i-mention yung ano. So ito, nakuha ko yung decision ng Supreme Court. Yan, GR number 111304. Nakalagay dito, a public official, more especially an elected one, should not be onion-skinned. Elected one. Oh, mas lalo na kung elected. Elected one. So ibig sabihin, sa mga binubulgar ni Anjo Iliana, he should not be onion skin. Tama. He should not be onion skin. But anong sinasabi, anong response ng May nakialam eh. government official? Pero ito muna, sa ngalan ng patas ng mamamayan, may sagot dyan si Tito Sen, SP Soto. Sabi niya, hindi kailangan patulan ang mga intriga dahil nagpapasin lamang si Anjo Iliana. Nako. So, Nako. that's a challenge to Anjo. Palawagan natin si Anjo. Delikado. Nagpapansin lang. Pag alam yung address ng babae, pwedeng Nagpapansin ka lang daw naman. Pwede Bakit ka naman? yung babae. Sina-challenge ka ni Tito Soto na nagpapapansin ka lang daw. Oo. Pero ano ang tamang sagot doon? Totoo ba o hindi? So, Yes. di ba? Yun nga. Tama Kasi ba kung- ito kaya dalawang abogado. Ano ba dapat na sagot doon? Ano dapat ang sagot na sina-challenge ka? Pag ganyan, tina-challenge, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng lisensya para ilabas niya yung katotohanan. Yeah. So, Or kung hindi totoo, sasampahan mo ng kaso. Na kasi cybercrime yan, nilabas niya. Libel, cyber-libel. Dapat kung chismis lang or paninira lang yung sinasabi ni Anjo Iliana, dapat Kasuhan. Soto should face it head on. Paano Kasuhan niya si totoo Anjo. yung address? Yung sinasabi ni Anjo. Depends di- na ni Anjo yan. Hindi, kung alam ang address, kaya nga napapansin na, huwag nang pansinin. pero Supina. on the side of Anjo, ito, sa legal lang ito. Anjo can also file a case. Grievous conduct kaya ito. Ha? Kaya nga sabi Immorality ito because it's a At saka dito natin matest. Kasi paso na yung kay Joel Villanueva na kaso eh. So, pwede mag-file si Anjo Iliana sa ombudsman. No. At mag-test talaga kung ang Senate ay talaga bang sila ang may jurisdiction. Kasi covered ng or batas, ang ombudsman, di ba? Segjing, covered ng Republic Act 6713, kahit senador, this is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. So, kung kasuhan niya si Anjo can also file a case against him. So, and vice versa. So, ganun mangyayari. Kasi citizen, no? So, kaya hindi niya nakakasuhan dahil sa baka balikan siya. Balikan siya. Pero may pakialamera. Yung Ayun. lukaret na babae, May chihuahua. oo, Sumaw-saw. Kala ko sa AFP lang meron ganun. sinisweldohan ng gobyerno para sa trabaho na ipapaalam sa publiko kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Ito, Wala siyang ginagawa. Pangulo ng Senado? Pangulo ng bansa. Siya ang laki siguro ng sweldo niyan dahil tira ng tira sa mga Duterte. Ngayon, bigla naman dinipensahan niya. Nung una, dinipensahan niya yung asawa. Hindi naman government official yun. So wala siyang business na to defend a private person kasi ang specific duty niya is to defend the president. Sino ba ito, Segjing? At Sino ba ito? tinutukoy natin itong si Lucaret Castro. Bakit siya nagkukomentar dito tungkol sa away ni Anjo at ni Soto? Anong business nitong Lucaret na ito na sumali diyan sa private exchange of ideas between the Senate President and Anjo Iliana? Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ng Palace Press Officer, Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay ang kanyang pag-iingay sa social media. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Naku po. Basahin ang istorya sa link ng comment Ayan na. section. Di ba? Ito- Sino ka ba? Sabi, oh. Ah, Sa baba. Sino ka ba? Sabi niya, pinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Naku. Wala kang kredibilidad. Si VP Oo. Sara na, damay pa. Nakakalimutan siguro ni Claire Castro, kompanyera Claire, na taxpayer itong si Anjo and citizen of the country. Mm. Pwede niya yan i-criticize kahit sino, public official, especially kahit presidente, dahil karapatan niya. Tama. Huwag mong sisirain yung tao sa ganyang sabi-sabi. Wrong yan eh. Pero wala nang pakundangan yan, yung babae na yan. Walang hiya naman talaga yan. Baka nag-enroll sa school bukol. Biro mo, sumisweldo sa gobyerno, pero ang dinidepensa niya ay Senate President. private person. Pero dito, Walang kinalaman sa trabaho niya. kapag bumatikos ka pala sa Pangulo at sa Senate President na kalyado, DDS agad ang DDS ka bansa. na? DDS ka. Binasaga DDS ka ka agad. agad. Bansa ka Itinabay agad, pa si DDS. VP Sara eh. Ha? Hindi naman, si Anjo, ordinaryo yan. Hindi naman, politiko yan doon sa Tama. Paranaque. Paranaque oo. Pero hindi naman yan, isang tao na talagang klarong-klaro na taking sides. Ito is personal criticism against the Senate President. Pero kung tutusin, sige, halimbawa DDS, ano naman masama kung DDS? Oo. Claire Castro should be reminded na ang sweldo niya ay galing din, yung parte niyan, galing din kay Anjo Iliana na nagbabayad ng tax. Kalukuhan yan ang sinasabi mo, kumpanyera Claire. Ha? Hindi maganda yan. Kaya nga, sabi nga ni Juan, kaya nga ang pangalan na ngayon yan ay Lucaret dahil yun ang unang sinabi ni Maharlika. Yung No. Lucaret na babae sa Malacanang. Pero Talagang Lucaret naman talaga yan. alam mo, ang pinakamagandang gawin ni Yuse Claire Castro, ipaliwanag niya kung bakit sinabi ng kanyang amo, ni Pangulo Marcos Jr., na bumalik ng kumpiyansa ng mga investor at lumalakas ang ekonomiya. Kaya paliwanag niya. Tama, tama. Paliwanag niya. Ha? Ang daming mga negosyante, ang dami, pati si Victor Consuni. Si Vic DMCI. DMCI, DMCI na sinasabi na wala nang kumpiyansa sa stock exchange mag-invest ang mga tao, even blue chips. They're refusing to put their money on our government institution. Mula noong December hanggang Oktubre, 5 trilyon ang nawala sa stock market. So hindi lang pala 1.7. Hindi, yung 1.7 short period lang. 3 weeks lang daw yun. O, yung December to October. Pakinggan natin itong pinagdadaldal Yung nitong article ito, Marcos bangag says, na ito. confidence. Talagang Marcos says confidence in Philippine economy restored. Naku po. Araw. Ang bilis naman. Ayan, sige. Kabilis naman. Busan, South Korea. Confidence in the Philippine economy has been restored. President Ferdinand Bongbong Marcos said on Saturday, Nasaan amid yung mga government support efforts natin? to address corruption in infrastructure projects, statements particularly na those related to flood control. Hindi na tayo, During Meron a ba? press conference with Meron Philippine bang mga media support? delegation, Meron tayo? Marcos was asked for his reaction about an American businessman who is not afraid to invest in the country despite the corruption scandal hounding the Philippines. This businessman is Salvador Ahumada, CEO of ACEIS Company, which is an international firm based in Bangkok, Thailand, that specializes in large-scale modernization projects. He attended the APEC CEO Summit in Jeongju, Naku. where Marcos delivered a speech. Yeah, well, if we had not exposed it, then they would have been saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy
and in the Philippine government as a leader and the guider of the economy is restored. Nako po. Naniniwala po ba kayo dyan na na-restore na yung Nako. Malabo po yan. Malabo pa sa sa pinagliguan ng kalabaw. Marcos said. I love my own. ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Well, so many others, siguro maybe one or two of your devout blind follower are thinking of that. But the entire majority of the Filipinos are thinking and demanding that you show something. Wala ka pa nga napakita. Binibiga mo na for all you know, yung sinasabi mo, pledges lang yun. Nako. Ako na Puro pwede. pledges, pangako na hindi na nga Hindi sigurado na Hindi di- sigurado. Tapos sasabihin mo, magsisinungaling ka na naman sa Pilipinas. Ito, Tsaka ito, pakinggan natin. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Yun! Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang isyu ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves, and I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Meron akong additional info dyan, no? Yung stocks pala, ang drop ng prices across several mga blue chips and other stocks. 15 to 50% ang drop ng prices or value. They call that pala, according to Cora Guidote, as a bloodbath, meaning to say lahat at all levels baksak. Red ang indication sa board ng stock exchange. So therefore, our stock exchange is the worst performing stock exchange in the world right now because of the issue on corruption, not just flood control, but across the different departments. So sa kabuuan talagang yung corruption naka-apekto. Naka-apekto because of the impression and perception perhaps ng mga investors na it's not good to do business with the Philippines. Yun ang masama dyan. Yan din ang masakit because this will affect us all. Pero ang sinasabi nitong si President Marcos Jr., na-restore na raw yung image. Pero Posible. kahit 1 or 2 cases lang. Yun. Yung Bombay na Amerikano. Fallacious yan kasi that's a fallacy kasi arguing from particulars to general, illogical yan Nako. General to particular. And he has not described a solid investment na pera talaga dumating na sa bansa. Before you say anything that it has been restored, there must be an actual amount of money that is
invested in any project that is invested na talagang pumasok yung pera niya. Eh, Yeah. kung istorya ni On Amor lang, kwentuhan lang, tapos sabi, oh, I'd like to invest in your country. Niloloko ka lang or binubola ka lang Binobola. ng investor. Tapos that only amounts to a pledge. Eh, how can you brag about? Ang nakakalungkot dito, sa South Korea niya in-announce yun. A few weeks back, yung presidente mismo ng South Korea ang nag-withdraw ng $500 million in investments from the Naku po.